Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Andres. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Ng mga panahong ito, kasalukuyang tulala sa kanilang bintana ang amang si Andres. Labis ang pagdadalamhati. Dalawa sa mga mahal sa buhay ang nawala. Ang asawa at ang 1 taong gulang na anak. Sa totoo lang, hindi talaga niya alam kung ano ang totoong ikinamatay ng mag-ina na mga sandaling yun. Gayong wala naman siya sa tahanan nang mangyari ang karumal-dumal na sinapit ng asawa at anak. Ngunit ayon sa bulong-bulungan ng mga tao, aswang ang pumatay sa kanyang mag-ina. Base ito sa mga kalmot na natamo ng asawa at anak. Maging ang wakwak na tiyan at pagkawala ng mga lamang loob, maging na mga puso nito. Hindi naman kagad naniwala si Andres. Gayong hindi naman ito naniniwala sa mga kababalaghan. Siya yung tipo ng tao na nais munang maranasan ang mga bagay-bagay bago maniwala. Kaya hindi pa ito kumbinsido sa mga sabi-sabi. Ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Saksing buhay ito nang makita na merong isang lalaki. Nanlilisik ang mga mata. Duguan ang bunganga na tumatakbo mula sa likod ng tahanan. Ngunit dahil nais nang makasama ang mag-ina, isinawalang bahala na lamang niya ito at dali-daling pumasok ng bahay. Ngunit nang mabuksan ang pinto, dito niya mismo nakita ang karumal-dumal na krimen na nangyari sa asawa at anak. Napaluhod na lamang si Andres sa sahig ng bahay. Halos pagsakluban siya ng langit at lupa na mga sandaling yun. Hindi man lamang niya nagawang ipagtanggol ang mga mahal sa buhay. Wala man lamang itong nagawa na mga sandaling kailangan siya ng mag-ina. Bumaha ng luha at hinagpis ng sandaling yon si Andres. Magmula ng araw na mailibing ang bangkay ng mag-ina, nangako ito sa sarili na kung totoo man na aswang ang pumatay sa mag-ina, sa oras na mag-cruise ang landas nilang dalawa, matitikman ito ang galit ng isang amang nawala ng mahal sa buhay nang dahil sa kanya. Ngunit kahit ganon, pinilit ni Andres na mamuhay ng mag-isa. Hanggang sa isang gabi, wala namang overtime si Andres sa trabaho, kaya maaga itong umuwi ng tahanan. Papasok pa lamang ng bahay, meron itong namataang lalaki. Naroon sa silong ng isang kapitbahay, nakadapa na tila may hinihintay. Pulang-pula ang mga mata at may tumutulo na masaganang laway sa bibig. Naalala niya ang mag-ina. Kaya kahit hindi sigurado kung isa ba itong aswang na tinutukoy ng mga kapitbahay, hindi ito nagpahalata na nakita niya ang nilalang. Dali-dali itong nagpunta sa kusina. Kumuha ito ng kutsilyo na nakasabit doon. Saktong bagong hasa pa lamang ito ng nakaraang araw. Samantala, yung nilalang naman ay hindi siya nakita. Kaya sa muling pagtingin sa bintana, nang naroon pa din ang nilalang, kaya naman dali-dali niyang ibinato ang patalim. Sakto namang magaling ito sa pagbato dahil isa ito sa laro at hilig ni Andres noong kabataan. Ngunit nang palapit na ang patalim, tila naramdaman ito ng nilalang.
Nakailag pa ito ng bahagya, ngunit nadaplisan pa rin ang braso. Mabilis namang lumayo ang aswang. Alam niyang nasaktan ito. Matapos yun, lumabas si Andres ng tahanan at kinuha ang kutsilyo na bakas pa ang dugo ng aswang. Kinabukasan, kahit hindi masyadong naniniwala sa mga kababalaghan, napilitan itong puntahan ang isang albularyo na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Damas. Nais lang sanang kumpirmahin ni Andres kung totoo ang hinala niya na hindi ito normal na tao at mapagtibay na din sa sarili na totoo ang mga aswang. At ito nga ang may gawa ng pagkamatay ng mag-ina. Nang makita naman ng matanda si Andres, dali-dali niya itong pinapasok sa tahanan. "Kumusta, Andres? Ano namang masamang hangin ang nagdala sa iyo papunta rito?" Tanong ni Mang Damas. Hindi na nagsalita pa si Andres. Dali-daling hinugot ang kutsilyo na may dugo pa ng aswang. "Aba iho, dugo ito ng aswang ah. At paano naman ito napunta sa iyong kutsilyo?" Manong, kagabi ho kasi, may nakita ako na isang lalaki doon sa silong nung kapitbahay nating si Marites. Balita ko, buntis yung anak na napangasawa. Kaya kahit hindi ako naniniwala, nagbabakasakali ako at ibinato ko itong kutsilyo sa kanya. Nadaplisan ko pa nga yung lalaki. Aba, kung ganon, kailangan mo itong ibaon sa lupa. Ito, kunin mo. Isang kapirasong papel na naglalaman ng orasyon. Sa oras na maibaon mo na sa lupa ang kutsilyo, basahin mo ito at maghintay sa mangyayari sa aswang. Manong, ano naman hong mangyayari kung gagawin ko ang bagay na yan? Basta iho, magugulat ka na lang. Hindi gagaling ang kanyang sugat. Mas lalala pa ito katagalan at magkakaroon ng impeksyon hanggang sa tuluyan na lang itong mamatay. Wika ng albularyo. Hindi na nagsalita pa si Mang Andres. Matapos makipag-usap sa matanda, nagpasalamat na ito kay Mang Damas at dali-daling lumabas ng tahanan nito. Bagamat unti-unti nang naniniwala sa mga kababalaghan, hindi pa rin ito lubos maisip kung totoo ang sinasabi ng matanda at kung paano mamamatay ang isang malakas na nilalang nang dahil lamang sa daplis sa balikat. Kinagabihan, sa labas ng tahanan, nagukay ito ng maliit na butas sa likod bahay. Inilibing ang kutsilyo na may dugo ng aswang. Matapos yon, kinuha niya ang papel na bigay ng matanda. Inusal ang mga dasal na nakasulat doon. Hihintayin na lamang ni Andres ang mangyayari. At sa oras na kapag may kalugar itong namatay dahil sa malalang sugat, malalaman na niya kung sino ang aswang. Mabuti na lamang ng gabing yun. Wala naman itong kakaibang naranasan. Hanggang sa nagdaan pa ang ilang araw, naghihintay pa din si Andres kung totoo ang sinasabi sa kanya ni Mang Damas. Hanggang sa... "O pare, napabisita ka yata. Pasensya ka na pare ah. Pas muna ako. Hindi muna ako iinom ngayon. Gusto ko lang sulitin yung day off ko sa pagpapahinga dito sa bahay." Wika ni Andres. Subalit mabilis namang napailing si Idong. "Pare, hindi tungkol sa paglalasing yung pinunta ko dito sa inyo. May masamang balita kasi ako eh. Si Mang Hector, yung manghihilot, namatay na. Magpapahilot sana ako sa bahay nila. Kaya nga lang, burol niya yung nadatnan ko doon.
Grabe, marami pa naman siyang natulungang tao rito. Lalo na yung mga walang pera para makapagpadoktor. Wika ni Idong. Bakas sa mukha nito ang kalungkutan dahil ilang beses din itong nagpahilot sa matanda. Samantalang si Andres naman nagulat ito at dali-daling tinanong ang kaibigan. Pare, anong ikinamatay ni Mang Hector? Kaya pala, ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Siguro, nagkasakit yung matanda no? Tanong ni Andres. Hindi naman pare, pero ang bali-balita ng mga tao roon, nagkaroon lang ng pigsa sa balikat. Kaso, kumalat yung impeksyon sa buong katawan kaya hindi na gumaling. Tugon ni Idong. Kaya nang madinig ito ni Andres, kinituban ang binata. Nagpasama ito kay Idong sa tirahan ng matanda. Nasilayan niya mismo na pinaglalamayan na ang manghihilot. Naroon din pati ang pamilya nito. Napaka-imposible para kay Andres na si Mang Hector ang aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. Iba ang itsura ng lalaking nakasalubong ng mamatay ang kanyang mag-ina. Maskulado at bata pa ang nilalang. Samantalang si Mang Hector naman, bukod sa kuba, uugod-ugod na ito kung kumilos. Kaya nga lang, yung aswang na namataan niya ng nakaraang gabi, hindi niya nakita ang buong postura. Gawa ng madilim ang paligid na mga panahong yun. Kaya't sa isip-isip ni Andres, maaring si Mang Hector nga yung aswang na natamaan niya ng kutsilyo. Kaya hindi malaman ni Andres kung matutuwa ba ito sa nangyari. Lalo na't hindi naman si Mang Hector ang pakay niyang patayin kahit aswang pa ito. Dahil sa mga sandaling yun, nakatatak pa rin sa utak ni Andres yung aswang na pumaslang sa kanyang asawa at anak. Nakita niyang umiiyak ang pamilya ni Mang Hector. Makikita sa itsura nito na gusto nila ng hustisya para sa namatay. Ngunit hindi naman niya sinasadya na mapaslang ang matanda. Akala niya ay ito yung aswang na gusto niyang tugisin. Ngunit dahil sa labis na awa ni Andres sa pamilya nitong naiwan, ibinahagi pa nga nito sa pamilya ni Mang Hector ang halos kalahati ng sweldo bilang abuloy. Habang naglalakad na sila pa uwi, natanong ni Andres si Idong kung may kakilala ba ito na pinaghihinala ang aswang. Wala akong kakilala pare. Bakit mo naman natanong? Dahil ba hindi ka pa rin makalimot sa pagkamatay ng asawa at anak mo no? Tanong ni Idong. Ngunit tila nagpintig ang tenga ni Andres sa sinabi ng kaibigan. Hinawakan ito sa kwelyo si Idong at akmang susuntukin. Siyempre Idong, talagang hindi ako makakalimot. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. At talagang gusto kong maghiganti. Tugon ni Andres habang nakatitig sa mga mata ni Idong. Teka lang pare, hindi naman ako yung kaaway dito Kaibigan mo ko. Ayoko lang nakikita kang sinisisi mo pa din yung sarili mo sa pagkamatay ng mag-ina mo. Kailangan mong malagpasan yung pagsubok mong yan pare. Wika ni Idong, sabay tulak sa kaibigan. Pero pare, kung talagang gusto mo magiganti, gawin mo kung anong gusto mo. Pero mag-iingat ka Mahirap kalaban ng mga aswang. Higit na mas malakas sila sa atin. Mapanganib yung gusto mong pasukin pare. Huwag kang mag-alala Idong. Alam ko naman yung sinasabi mo. Mag-iingat ako. Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala pa sa akin
Alam ko ang pinapasok ko. Pag-uusap ng magkaibigan. Matapos yon, napagpasyahan na ni Idong na umuwi. Samantalang tahimik lamang na nakatayo sa pintuan si Andres. Nakatingin sa papalayong kaibigan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 linggo. Piyesta sa lugar na mga sandaling yun. Noon sa probinsya, uso pa ang mga palaro at kompetisyon. Ngunit ang pinaka-inaabangan ng halos lahat, lalo na ng karamihan ng mga kalalakihan, boxing o suntukan ng 2 manlalaro sa taas ng ring. Hanggang sa may nakita si Andres na isang nakapaskil na larawan. Ito ang mga kalahok sa magaganap na boxing sa Makalawa. Doon ito magaganap sa covered court. Naagaw naman ito ang atensyon ni Andres. Paano ba naman pamilyar sa kanya yung lalaki? Ngunit hindi siya sigurado kung saan niya ito nakita. Ngunit nangako siya sa sarili na manonood sa laban. Hanggang sa sumapit ang araw ng pista. Sa isang covered court ay merong 2 lalaki na naglalaban sa boxing ring. Nakakaagaw pansin ang isang maskuladong lalaki. May kaitiman ang balat. Ngunit masasabi mo na malakas ito kung titignan. Hanggang sa nagsimula na ang bakbakan. Pinaulanan kagad ito ng napakadaming suntok ang kalaban. Mula ulo hanggang sikmura. Napuruhan sa ulo ng solidong suntok ang kalaban. Kaya natumba ito at nanalo ang maskuladong lalaki. Madami pa itong sumunod na kalaban. Ngunit kagaya sa unang katunggali, bumagsak din ito at yung lalaki pa rin na pamilyar sa kanya ang nanalo. Nalaman niya yung pangalan ng lalaki nang magsalita ang announcer tungkol sa resulta ng nagwagi. Ang pangalan pala nito ay Matias. Natanong ni Andres sa katabi niyang nanonood kung taga saan yung lalaki. Sa pagkakaalam ko, taga-kabilang baryo si Matias. Pero bagong salta pa lang, taga Rojas. Ayon sa mga nadidinig ko. Wika na matandang lalaking napagtanungan. Ano ho kayang eksaktong lokasyon niya, Manong? May kailangan lang po kasi akong tanong sa kanya Muling tanong ni Andres. Kaya't sinabi na matandang lalaki kung saan ito matatagpuan. Alam ni Andres ang lugar na yon. Kaso nga lang, bihira lang itong mapagawi doon dahil wala naman siyang kakilala. At isa pa, masyado ng liblib ang lugar na ito. Ngunit buo na ang pasya ni Andres ng mga oras na yon na magpunta sa lugar para sana magmanman. Lalo na't kinukutuban siya na ito yung lalaking pumatay sa kanyang mag-ina. Dahil malaki ang pagkakahawig nito sa lalaking nakasalubong ng umuwi at nakita ang nakabulagtang bangkay ng mag-ina. Hinala niya na isa itong aswang. Nakakapagduda din ang kakayahan nito pagdating sa boxing. Ilang kalaban na ang napabagsak ni Matias sa ibabaw ng ring. Kaya't yung mga tao doon, sobrang napahangas sa kanya. Hindi na nagtagal doon si Andres. Dali-dali na itong umuwi. Maghahanda siya mamayang gabi para puntahan si Matias. Naghasa pa nga ito ng kutsilyo at nagbanat ng kaunti ng katawan hanggang sa sumapit na ang takip silim. Dito nagsimulang umalis si Andres. Naglakad na ito papunta sa kabilang baryo. Napakaliblib talaga sa lugar na yon. Dumaan ito sa pagitan ng maisan, sa putikan at lumusong pa sa sapa. Makaraan pa ang ilang oras na paglalakad. Narating na niya yung maliit na komunidad.
Subalit nagtataka si Andres. 6:00 pa lamang ng gabi na mga oras na yun. Maaga pa pero wala nang mga taong makikita sa labas. Lahat ng nakatira doon, nasa loob na ng tahanan. Nakasara na din ang mga pinto at bintana. Sa paglibot ng kanyang paningin sa lugar, may isang matandang babaeng papasok pa lamang sa tahanan. Subalit nang makita siya ay bigla itong nagulat. Anong ginagawa mo, iho, dito sa labas? Delikado nang lumabas kayo oras. Mukhang dayo ka pa dito Magmadali ka nang umuwi sa inyo. Iho, hanggat hindi pa sobrang dilim. Wika na matandang babae. Nanlalaki ang mga mata nito at bakas na bakas sa mukha ang takot. Wala ho akong pakialam, Manang. Mukhang hindi niyo pa alam kung sino yung aswang Ako ho, alam ko na po kung sino. At nagpunta lang ho ako rito para magigante. Tugon ni Andres. Kaya hinayaan na lamang siya na matanda at hindi na pinilit. Buong akala na matanda ay nababaliw na ito. Ngunit bago tuluyang pumasok, pinag-ingat siya na matandang babae. Napatango na lamang si Andres bilang pagtugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Hanggang sa marating niya ang isang tahanan na maraming kambing at itim na manok na gumagala sa bakuran. Dito pa lamang, naramdaman na niya, aswang nga ang nakatira doon. San ba naman makakakita ng mga manok at kambing na nakawala lamang sa bakuran? Sa isip-isip ni Andres, marahil ang mga hayop na ito ay hindi simpleng hayop lang. Para mapatunayan kung totoo nga ba ang hinala, sumilip pa ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Nagulat ito at halos mawala ng balanse. Paano ba naman? Nasilip niya ang tunay na anyo ng mga hayop. Mahaba ang leeg, bilog ang ulo at walang mga mata. Ang makikita lamang sa mukha nito ay ang butas ng ilong. Saka yung napakalaking bunganga na may matatalas na ngipin at tumutulong masaganang laway. Samantalang ang mga binti nito, mahaba ang harapan, ngunit yung sa dulo ay ubod ng ikli. Maya-maya pa, bigla itong nawala isa-isa sa hindi malamang dahilan. Napansin niya na bumukas ang pintuan ng tahanan. Lumabas doon ang lalaking nagngangalang Matias. Seryoso itong nakatitig sa kanya. O ikaw, anong tinatayo-tayo mo dito sa harapan ng bahay ko? Ano bang kailangan mo? Galit na tanong ni Matias. Ngunit tumayo lang ng tuwid si Andres habang sinasabing, Huwag kang magmaang-maangan dyan. Ikaw ang aswang na pumatay sa mag-ina ko. Magbabayad kang tarantado . Mabuti at nag-cross din ang landas nating damuho ka. Nanggagalaiting tugon ni Andres. Halos magkiskisan ang mga ngipin nito sa sobrang galit. Kagad namang tumawa ng napakalakas ng lalaki at sinabing, O ikaw, nakakasiguro ka bang ako yun? Hindi ako aswang, pare. Sino ka ba para pagsalitan mo ko ng ganyan? Hindi nga tayo magkakilalang hayop ka. Tanong ni Matias. Kagad na binunot ni Andres ang kutsilyong nakasukbit sa bewang. Ibinato niya kay Matias. Mahusay sa paghawak ng mga patalim si Andres, kaya't bumaon ito sa balikat ng lalaki. Napainda ito habang hawak-hawak ang sugat. Ngunit maya-maya lang, tumawa si Matias na siyang ikinagulat ni Andres.
Yan lang ba ang kaya mo? Napakadali namang maghagis ng kutsilyo sa isang tao eh. Gusto mong subukan ko sa'yo para malaman mo. Wika ni Matias. Patuloy lamang ito sa paghalakak habang hinuhugot ang pagkabao ng patalim sa balikat. Isa kang ang aswang hayop ka. Malinaw na sa akin na ikaw ang pumatay sa asawa at anak ko. Magbabayad ka. Papatayin kita! Sigaw ni Andres, kaya lalong tumawa ng malakas ang lalaki. Sige na nga, aamin na ako. Ako nga yung pumatay sa mag-ina mo. Ang masasabi ko lang sa'yo, napakasarap ng lamang loob at puso nila. Hanggang ngayon nga nalalasahan ko pa rin Tugon ni Matias. Dahil sa nadinig, nagpantig ang tenga ni Andres. Muli itong bumunot ng panibagong patalim. Buong gigil niya itong ibinato kay Matias. Sinigurado niyang masasapol ang dibdib. Ngunit laking gulat niya nang saluhin ito ng nilalang. Nakakainsulto ang binitawan nitong ngiti sa kanya. Hanggang sa'y binato rin sa kanya ang kutsilyo pabalik. Napasigaw ito sa sobrang sakit ng matamaan sa magkabilang kamay. Baon na baon ang kutsilyo nito sa kanyang laman, dahilan upang tumulo ang maraming dugo. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Maawa ka naman sa sarili mo dahil papatayin talaga kita. Seryosong wika ni Matias. Unti-unti na ding nagbabago ang anyo nito sa mga mata ni Andres. Tinutubuan na ito ng makakapal na balahibo sa muka. Naging solidong puti rin ang naglalakihang mga mata. Alam ni Andres na dihado siya sa labanan. Kaya isinantabi niya muna ang paghihigante. Dali-daling tumakbo pa uwi ng tahanan para kahit papano ay magamot ang sarili. Ngunit bago ito tuluyang makalayo sa lugar, naghamon sa kanya si Matias. Sa oras na malakas na ito, pwede itong bumalik at magtutuos sila ng pisikal na lakas. Kaya nang makauwi ng tahanan si Andres, dali-dali niyang binunot isa-isa ang kutsilyong nakabaon sa kanya. Abot langit ang nararamdamang sakit ni Andres. Malalim ang sugat. Marami ding dugo ang nawala sa kanya. Kaya kagad niya itong tinalian ng tela. Nanggagalaiti pa rin siya ng mga sandaling yun. Paano ba naman? Hindi niya napatay ang nilalang na nagdulot sa kanya ng habang buhay na kasawian. Naging emosyonal rin siya dahil hindi man lamang nakaganti. Ngunit hindi nagtagal. May naisip na paraan si Andres. Siguradong mapapatay niya ang aswang kapag ginawa niya ito. Kinabukasan, nagpasya si Andres na muling puntahan ang tahanan ni Mang Damas. Nang makapunta doon, sakto namang kakatapos pa lamang manggamot na matanda. "O Andres, anong kailangan mo?" "Teka, bakit may sugat ka sa magkabila ang kamay mo? Ano bang nangyari dyan?" Nag-aalalang tanong ni Mang Damas. "Kagagawan to ng aswang na pumatay sa asawa at anak ko. Mang Damas, nagtuos po kaming dalawa. Pero wag ho kayo mag-alala. Ayos lang po ako. Nagpunta lang ho ako sa inyo para magtanong kung paano ako makakakuha ng mutya. Sa ganung paraan magkakaroon ako ng pambihirang lakas." Tanong ni Andres habang seryosong nakatitig sa mata ng matanda. Nagulat naman ang matandang manggagamot sa nadinig. "Oh,
Mukhang naniniwala ka na yata sa mga kababalagan, ano? Yun naman pala eh. Kilala mo na yung aswang Andres. Bakit hindi ka pa nagpunta sa barangay para ipatugis ang taong yon? Naku iho, hindi madali ang pagkuha ng mutya. Marami kang kahaharaping elemento. At kung hindi mo nga nakaya yung nag-iisang aswang, paano pa kaya yung marami? Wika ni Mang Damas. Hindi ko gagawin ang pagsuplong sa kanya sa barangay, Manong. Buo yung pasya ko. Lalabanan ko siya ng mag-isa. Gusto kong mamatay mismo sa kamay ko ang taong pumaslang sa mag-ina ko. At handa rin akong harapin ang mga maligno. Ganun ba? O sige. Pero hindi mo na kailangang maghanap pa ng mutya. Sandali lang ha. Hantayin mo ko rito. Meron lang akong kukunin sa aking silid. Wika ni Mang Damas. Makalipas lamang ang ilang sandali. Bumalik ang matanda at may iniaabot sa kanya. O ito iho. Kunin mo itong medalyon ng Infinito. Nagbibigay ito ng proteksyon, swerte at pagpapalakas ng katawan. Pero syempre hindi kagad ha. Kailangan mo muna ng pagdedebosyon at pagsasanay para magamit ang anting-anting na yan. Wika ni Mang Damas. Ito nga ang nangyari. Sa madaling araw, nag-eehersisyo si Andres para palakasin ang kanyang katawan. Matapos yun, tumutulong naman ang binata sa matanda sa panggagamot nito. Habang sa gabi naman, tinuturuan ito na matanda kung paano gamitin at palakasin ang kanyang espiritual na kakayanan nang magamit ng maayos ang medalyon ng Infinito. Nang mga unang araw, halos mamatay na si Andres sa pinapagawa ni Mang Damas sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na niyang nararamdaman ang epekto ng araw-araw na pagsasanay. Ramdam nito ang paggaan ng katawan, liksi sa pagkilos, maging paglakas ng kanyang espiritual. Kaya ipinagpatuloy lamang ni Andres ang pinapagawa sa kanya ni Mang Damas. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang buwan, bigla na lang nagsalita si Mang Damas sa kanya. O Andres, mukhang handa ka nang ipagigante ang iyong mag-ina. Nararamdaman ko at nakikita ko ito sa iyong pagkatao. Sigurado kong magtatagumpay ka sa gagawin mo. Wika ni Mang Damas. Ganun ho ba, Mang Damas? Siguro nga ho, tama ang sinasabi niyo. Tugon ni Andres. Hinawakan nito ang medalyon. Nag-usal na mga dasal. Matapos itong gawin ni Andres, nakakatalon na ito ng mataas. Nakakasipa pa sa hangin. At higit sa lahat, sinubukan niyang suntukin ang malapit na puno ng mangga sa harapan lamang ng tahanan ng matanda. Nagulat ito nang halos tumagos ang kamay sa lapad ng puno ng mangga. Napangiti naman si Andres sa kanyang nasaksihan. Kaya hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Pagsapit ng gabi, nagpunta na ito sa tahanan ni Matias. Sumigaw ito sa harapan ng tahanan ng lalaki at hinahamon ang nilalang. Napagtanto din ni Andres, bukod sa paglakas ng kanyang katawan, mas lumakas din ang kanyang mga pandama. Dahil kahit madilim ang kinaroroonan, nagagawa pa rin ni Andres na makita ang buong paligid. Buo ang paniniwala niya na dahil yon sa medalyon ng Infinito. Sa paulit-ulit na pagsigaw at paghamon ni Andres,
Nakita niyang bumukas ang bintana. Dumungaw si Matias. Nakita ni Andres sa mukha nito na para bang naawa ito sa kanya. Napapailing pa si Matias at sinara na ang bintana. Kinalaunan, nagbukas ang pintuan hanggang sa nilusob siya ng mga alaga ni Matias. Mga hayop na walang mga balahibo. Nagliliwanag ang mga mata at may matatalas na ngipin. Ngunit madali lamang itong napigilan ni Andres. Pinagsisipa niya ang lahat ng ito nang sunggaban siya ng mga alaga ni Matias. May dala pa itong bagong hasang patalim sa bewang at sa pagtilapon ng mga nilalang. Matapos yon ay mabilis niyang nilapitan ang mga ito at dali-daling ginilita ng leeg dahilan ng agarang kamatayan. Ang akala niya ay nasa loob pa si Matias. Ngunit nang mapatingin sa pinto, wala na ito doon. Para itong hangin sa bilis na dumaan sa kanya. Hindi namalayan ni Andres na nakahandusay na pala siya sa lupa dahil sa maliksing paglusob at pagsuntok sa kanya ni Matias. Hindi akalain ni Andres na ganun pala kalakas ang nilalang. At kahit may tangan na itong agimat, tinatablan pa rin siya ng malakas nitong suntok. Ano? Nagulat ka, no? Ang akala mo siguro, malakas ka na dahil may maipagmamalaki ka na sa akin. Hindi mo nga ako nabantayan kaya nakahiga ka ngayon sa lupa eh. Bumangon ka. Huwag ka munang matulog eh. Magpapawis muna tayo. Pang-iinsulto sa kanya ni Matias. Na nooy nakatitig sa kanya at tumatawa. Kitang-kita niya na mukha na itong demonyo na mga oras na yon. Kaya napikon si Andres. Dali-dali itong bumangon. Pinunasan muna ang tumutulong dugo sa pumutok na kilay. Kaagad itong gumante ng dalawang magkasunod na suntok. Ang lahat ng yon ay hindi tumama. Hanggang sa masuntok na naman siya sa panga. Muntik pa itong matumba dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Galit na galit si Andres. Kaya nagbitaw muli siya ng 5 magkakasunod na suntok. Tumama ang 3 suntok sa mukha ni Matias. Kaya nahilo ito. Napaluhod sa lupa. Tatadyakan pa sana ito ni Andres sa mukha. Ngunit kagad itong napigilan ni Matias. Mabilis pang nahawakan ang paa. Dahilan upang mawala ng balanse at lumagapak sa lupa. Pinaibabawan siya ni Matias. Pinaulan na ng maraming suntok. Subalit gumaganti rin ito ng pag-atake sa mukha ng kalaban. Habang sila'y nagpapagulong-gulong sa lupa at nagbubunuan ng lakas. Mahina kang nilalang, Andres. Kagaya ka lang rin ng asawa at anak mo. Magdasal ka na para sa kaligtasan mo. Dahil tatapusin ko na ang labanang ito. Wika ni Matias. Habang patuloy pa rin sa pagsuntok at nakasakal ang isang kamay sa leeg ni Andres. Duguan na ang mukha nito, ngunit hindi pa rin sumuko si Andres. Unti-unti nang ibinubuka ni Matias ang bibig. Handa na siyang lapain. Kitang-kita niya ang matatalas ng ngipin ni Matias. Ngunit noong nasa aktong sasakmali na siya ng lalaki, kagad niya itong sinikmuraan sa tiyan. Dali-daling kinuha sa bulsa ang isang botelyang naglalaman ng likido. Ipinasok niya ito sa bibig ng nilalang. Namaluktot si Matias at bumitaw sa pagkakasakal sa kanya. Nanghina ito sa ginawang pag-atake ni Andres. Hanggang sa binunot na ni Andres ang nalaglag na kutsilyo kanina. Sinaksak niya ito sa dibdib ni Matias
ng paulit-ulit. Hindi niya ito tinitigilan hanggat hindi bumabaha ng dugo. Pero hindi kalaunan, namatay rin ang nilalang na hawak pa ang dibdib. Matapos ang madugong labanan, nagukay ng malalim na lupa si Andres. Inilagay doon ang bangkay ni Matias kasama ang mga alaga nitong sigbin. Kumuha ito ng gaas at dali-daling sinilaban. Kakaibang ngiti ang namutawi sa mukha ni Andres. Magkahalong lungkot nang maalala ang sinapit ng kanyang mag-ina. At saya naman, dahil sa wakas, nagawa niyang mabigyan ng hustisya ang mga ito. Kaya matapos makapaghiganti sa nilalang, nagpakalayo-layo na ito sa lugar. Ipinagbili niya ang mga ari-arian doon. Makaraan ang ilang linggo, napagpasyahan ni Andres na sa kabilang bayan na lamang manirahan. Doon ito nagsimulang mamuhay ng tahimik, habang pinag-aaralan pa ang ibang kakayanan ng medalyo ng infinito. Nagsimula na rin itong tumugis ng iba pang mga aswang para wala ng taong maulila at mawala ng pamilya, kagaya ng pinagdaanan niya. Ngunit na mga sandaling yun, kahit papano, gumaan na rin ang kanyang pakiramdam at natanggap sa sarili ang pagkawala ng mahal sa buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.